Lahat ng umiral, umiiral at iiral pa sa ating naobserbahang universo, mga atomo, planeta, bituin at galaksya, hindi lang dito, kundi saan man. Minsan, lahat ay nagsama-sama sa isang espasyo na sobrang liit, milyong beses na mas maliit pa sa dulo ng karayom. Ang isipan mo ay sumisigaw na tanggihan ng ideyang ito dahil parang wala itong katuturan. Pero sa kabila nito, malamang na ang larawang ito ay malapit sa kung ano talaga ang realidad. Ngayon, pag-iisipan natin ng husto ang kamanghamanghang kwento ng pinagmulan ng universo. Habang tinutuklas natin kung bakit hindi na matutulan ang Big Bang bilang realidad, ano ang pinagmulan ng lahat? Ang tanong na ito ay talagang nakakahilo at halos lahat ay minsan nang naitanong ito sa sarili nila. Para masagot ito, noon pa ay lumika ang ating kultura at relihiyon ng mga kosmogonya o mitolohiyang kwento para ipaliwanag ang pangangailangan at ang pag-iral ng universo. Ngunit ang mga kwentong ito, gaano man sila kaaliw, ay wala namang iba, kundi mga kwento lamang mula sa ating imahinasyon kung walang ebidensya. Matagal nang hindi nasasagot ng seryoso ang palaisipan na ito. Noong ika-20 siglo sa pagyusbong ng makabagong agham, nagsimulang magbago ang mga bagay. Dahil kaya na nating subaybayan at ikwento ang kasaysayan ng pinagmulan ng universo at ng mga unang sandali nito na hindi pa nagagawa noon. Umupo kayo ng komportable. Itali ang inyong seatbelt at maganda kayong sumisid sa kaibuturan ng isa sa mga pinaka-nakalilitong kababalaghan na matatagpuan natin sa ating universo dahil ito ang tumulong sa paglikha at paghubog nito. Kung hindi naman ako pumalpak at matapos magkabuhol-buhol ang utak natin, pagkatapos ng video na ito, dapat iba na ang tingin mo sa universo. Simulan natin sa simula. Ayon sa teorya ng Big Bang, 13.8 bilyong taon nang lumipas. Ang universo na kaya nating obserbahan ay dating nasa espasyong mas maliit pa sa dulo ng karayom, kung saan namayani ang napakatinding densidad at temperatura na umaabot ng bilyong degree. Bago magsimulang lumawak ang espasyo sa napakalaking sukat, sanayan tayo na ang pahayag na ito ay tila walang saysay. Sa unang binig ng tiyurang ito, kung tama ang pag-iisip natin, parang kusa tayo nagdadalawang isip. Kailangan nating aminin na ang ideya na ang buong naobserbahang universo ay minsang naipon sa isang napakaliit na espasyo ay masasabi nating napakahirap paniwalaan. Nang unang lumabas ang teorya ng Big Bang noong nakaraang siglo, maraming siyentipiko ang nag-isip na ito ay kakaiba o walang saysay. At kung bakit natin napaniwalaan na may nangyaring kasing ibang bagay na ito ay dahil ang teoryang ito kahit nataliwas sa karaniwang pag-iisip na parang dinudurog ng hydraulic press ay siya lang ang nakapagpapaliwanag ng ating mga obserbasyon. Habang kaya nitong ilarawan ng eksakto ang kalagayan ng sinaunang universo at nagagawa ito gamit ang napakatitibay na ebidensya. Ang mga ebidensyang nakasulat sa kalangitan ang nagturo sa atin sa kasaysayan ng pinagmulan ng universo at kalaunan ay napaniwala pati ang matatalinong tulad ni Soderstein na dati ring hindi naniniwala sa ideyang ito. Ang una sa mga ebidensyang ito na itinuturing na pinakamalakas ay makikita sa paggalaw ng universo at sa pagtuklas na lumalawak ang kalawakan. Nagsimulang seryosong lumitaw ang ideya ng Big Bang sa isipan ng ilang siyentipiko noong unang bahagi ng nakaraang siglo. Dahil sa pag-unlad ng teleskopyo, natuklasan natin habang sinusuri ang malalalim na bahagi ng kalawakan at mga galaksya. Kahit saan tayo tumingin o anong bahagi ng langit ang pagmasdan, mabilis na lumalayo ang mga ito sa atin. At lalo pa itong bumibilis habang mas malayo ang distansya natin mula sa kanila. Sa madaling salita, sa malalaking sukat ng kosmos, lahat ng galaksya ay lumalayo dahil patuloy na nadadagdagan ang espasyo sa pagitan nila. Marahil ay narinig mo na ng madalas ang tuklas na nagpapatunay na lumalawak ang ating universo kaya hindi ka na namamangha rito. Pero noong panahon na unang ginawa ang mga obserbasyong ito, binangga nila ng matindi ang mga pinakakaraniwang paniniwala tungkol sa mundo na parang bakal na pinto ang tumama. Dapat nating maunawaan na noon, karamihan sa mga astronomo ay naniniwalang ang universo ay palaging hindi nagbabago at mananatiling ganoon magpakailanman. Siyempre, dito at doon, may mga bituin na maaaring ipanganak at may mga bituin na namamatay. Pero noon ay iniisip na sa kabila ng napakalawak nitong sukat, ang universo sa kabuuan ay palaging umiiral. Ngunit ang pagkakatuklas na ang mga galaksya ay lumalayo sa malalaking sukat ay nagpapatunay na tayo ay nabubuhay sa isang universo na hindi pala static gaya ng matagal nating inisip kundi dinamiko at lumalawak.
Ngayong tinanggap na natin ang ideyang ito, susundan at bubusisiin natin hanggang dulo ng mga kahihinat na nito. Kung ang universo ay lumalawak sa lahat ng direksyon at habang mas malalayo sa atin ang mga galaksya, mas mabilis silang lumalayo, ibig sabihin noon ay mas malapit sila sa isa't isa, na pinatutunayan din ng teleskopyo kapag sinusuri nito ang malayong kalawakan at inoobserbahan ang universo noong ito ay mas bata pa. Noong nakaraan, nagkaroon ng panahon na ang mga galaksya sa malalaking sukat ay 2 beses na mas malapit kaysa ngayon, isa pang mas matagal na panahon kung saan 4 na beses silang mas malapit at isa pa kung saan 8 beses silang mas malapit. Sa madaling salita, nakuha mo na ang ideya. Pwede nating gawing katuwaan na paatrasin ang pelikula, i-rewind ang universo, o mas eksakto, paliitin ang espasyo kung saan kasya noon ang lahat ng nakikita nating ngayon. At sa paggawa nito, habang nire-rewind natin ang kasaysayan ng universo, mapapansin natin na unti-unti tayong lumilipat mula sa isang napakalawak, malamig at halos walang laman na kosmos patungo sa isang bagay na nakakagulat na maliit, siksik at sobrang init. Habang lumiit ang distansya ng mga elemento, tumataas ang temperatura at radyasyon sa bawat volume ng espasyo. Hanggang dito, nasusundan ninyo pa ang paliwanag, pero itulak pa natin ito ng mas malayo. Sa patuloy na pagbawas ng espasyong magagamit, aabot tayo sa puntong ang buong universo ay kasing init na ng ibabaw ng isang bituin. At ang materyang nasa loob nito ay sobrang siksik na kahit ang liwanag ay hindi na makakadaan. Sige, mag-pause muna tayo sandali. Ang sabihin na noong nakaraan, ang buong naobserbahang universo natin ay mas mainit pa kaysa sa ibabaw ng isang bituin habang siksik na siksik sa napakaliit na espasyo na kahit ang liwanag ay hindi na makakadaan ay isang napakakakaibang ideya. Pero ang mas nakakagulat pa, kung noong napakatagal na panahon ay dumaan nga ang universo sa ganitong kalagayan, dapat ay may bakas pa rin tayo na makikita ang ebidensyang nakasulat sa kalangitan. Ano mangyayari kung paandarin natin ang pelikula mula sa mainit at siksik na kalagayan papunta sa paglawak ng espasyo? Kung gayon, ang unibersong nababalot ng dilim ay lumalawak, lumalamig at halos sabay-sabay, lahat ng liwanag na dating nakakulong ay biglang napalaya at malayang gumalaw. Kaya, ang eksaktong sandaling iyon kung kailan ang universo ay halos biglaang nagbago mula sa pagiging hindi nadaraanan ng liwanag tungo sa pagiging nadaraanan ng liwanag ay tiyak na sinabayan ng isang uri ng liwanag na parang kidlat na bumalot sa buong kosmos. At ang kislap na iyon, ang liwanag na biglang sumiko na inaasahan sa teorya ng Big Bang, ay nakita rin natin ang bakas nito. Narito ang cosmological na background radiation na tinatawag ding fossil radiation o CMB. Ito ang pinakamatandang liwanag sa universo mula sa pinagmulan at nakukuha sa radyoteleskopyo. Saan mang direksyon ng langit tumingin, malaya itong kumakalat sa kalawakan. Mula pa noong pinakamaagang yugto ng panahon, mula nang magsimulang gumalaw ang liwanag sa universo. Ang larawang ito ay puno ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng ating sinaunang universo at hindi ko ito masyadong pagtutuunan ng pansin ngayon dahil karapat-dapat itong magkaroon ng isang hiwalay na video. Mahalagang tandaan na kahit paano mo baliktarin ang tanong tungkol sa pinagmulan nito, ang presensya ng radyasyong ito sa bawat punto ng kalawakan ay halos imposibleng ipaliwanag sa ibang paraan. Maliban na lang kung ang nakikita nating universo ay minsang napunta sa isang estado na napakaliit, mas mainit at mas siksik kaysa sa kung ano ito ngayon. Malakas na ebidensya ng Big Bang ang radyasyong fossil dahil hindi ito nakabatay sa mga ekwasyon o modelo. Kitang-kita mismo. Tumingin ka lang sa langit sa saklaw ng mga alon ng radyo para makita mo agad. Kung ang radyasyong ito ngayon ay nasa hanay ng mga wavelength na hindi kayang makita ng ating mga mata, kung hindi nito pinapaliwanag ang lahat ng bahagi ng kosmos. Noong inilabas ang apoy sa isang bahagi ng kasaysayan, init pa noon ang universo na parang bolang apoy. Dahil mula nang inilabas ito, patuloy itong naglalakbay sa lumalawak na espasyo na siyang napalamig dito. Kaya, nang naging natatagusan na ng liwanag ang universo mula sa dating di natatagusan, napakalakas ng radyasyong malayang gumalaw at nabalot ito ng matinding kulay kahel na liwanag na dahan-dahang dumilim, naging pula bago tuluyang nawala sa nakikitang liwanag. Matapos ang 13 tuldok, 8 bilyong taon sa lumalawak na espasyo, ang fossil na radyasyon ay humina at ang mga haba ng alon nito ay labis ng naunat kaya dumadating na lang bilang mahinang bulong ng radyo. At ang mas kamangha-mangha pa rito, bago pa man ito unang natuklasan noong kalagitnaan ng dekada 60.
Ang mga katangian ng nakakagulat na liwanag na ito bilang background noise ay naipredikta na ng may pambihirang katumpakan ng teorya ng Big Bang na nagsabing ang liwanag na ito na naglalakbay at pagod na matapos ang 13 tuldok 8 bilyong taon sa lumalawak na espasyo ay dapat ngayon ay may temperatura na halos -270 degree Celsius. Iyan mismo ang halagang nakita natin. Sa pagsukat ng antas ng paglawak ng espasyo at ng edad nito, nagawa pa nating kalkulahin ng liwanag na ito mula sa pinagmulan ay nailabas noong ang nakikitang universo ay may edad na halos 380,000 taon pa lamang. Ang diametro nito noon ay halos 1,000 beses mas maliit kaysa ngayon. Isantabi muna natin ang fossil na radyasyon at balikan ng mas malayong nakaraan. Ang problema, bago pa nailabas ang CMB, wala na tayong makikitang iba. Sa unang 380,000 taon ng kasaysayan ng universo, nabalot ito sa dilim at natago sa atin dahil sobrang siksik ng materya na nakakulong ang liwanag. Pero maaari pa rin nating balikan ang nakaraan hanggat kaya ng ating kaalaman sa mga batas ng kalikasan at itanong kung ano ang mga epekto ng isang universo na lalong umiinit, lumiliit at nagiging masiksik. Hanggang sa panahong agad matapos ang kanyang kapanganakan kung kailan ang lahat ng materya ng universo ay halos nasa iisang lugar. Ambisyoso ito, pero susubukan nating gawin. Huwag muna magmadali, balikan muna natin ang kwento. Bago pa kumalat ang sinaunang radyasyon, noon nababalot ng dilim ang universo at ang nakikita natin na yon ay dati nang nasa espasyong milyon-milyong beses na mas maliit kaysa ngayon. Sa edad na 380,000 taon ang temperatura nito ay katulad ng sa ibabaw ng maraming bituin. Pinainit ang bawat bahagi ng espasyo hanggang 2,700 degree Celsius, sapat para maging plasma ang lahat ng materya sa universo. Une sorte de soupe de protéines. At mga elektron na pumipigil sa photon, mga partikula ng liwanag na makalusot. Kung ire-rewind natin ang universo pabalik sa simula, habang lumiit ang espasyo at tumaas ang temperatura, mararating natin ang isang sandali sa kasaysayan nito na ilang minuto lang ang lumipas. Pinakamalapit sa haka-hakang punto ng simula kung saan ang buong universo ay napapailalim sa mga kondisyong kasing tindi ng mga umiiral sa pinakagitna ng mga bituin. At dito, maiisip mo na kung ang universo ay pansamantalang at lubusang pinainit sa daan-daang milyon hanggang bilyong degree sa mga unang minuto ng pag-iral nito, nagkaroon ito ng mga epekto. Mga epekto na talaga namang pambihira sa kosmos at nakayan ipaliwanag at hulaan ng teorya ng Big Bang. Tulad ng ibang kapanapanabik na ideya, ang ikatlong patunay ay kailangang paghirapan. Makikita ninyo na pag narating ang tuktok at pagkatapos ng konting pagod, nakakalula ang tanawin. Huwag kayong sumuko ngayon. Una, ipapaliwanag ko muna kung paano nabubuo ang materya sa universo. Magsisisimula tayo sa isang nakakagulat na obserbasyon. Sa ngayon, habang kinakausap ko kayo, iisa lang ang phenomenon sa universo na kayang gawing ibang atomikong elemento ang malalaking dami nito at lumika ng bagong elemento. Ang nuclear fusion ay nagaganap sa gitna ng lahat ng bituin sa universo. Tanging ang temperaturang milyon-milyon hanggang bilyon-bilyong degree at matinding densidad lang ang kayang sumira at lumika ng mga atomong dati wala pa. Ang prosesong ito ng pagpapakomplikado ng materya sa lahat ng bituin sa universo ay tinatawag na stellar nucleosynthesis. Dito natin utang ang pag-iral ng karamihan sa mga elementong atomiko sa paligid at bumubuo sa inyo. Ngunit ang stellar nucleosynthesis ay hindi kayang ipaliwanag ang pagkakaroon nito sa napakalalaking dami. Kabilang sa pinakasimpleng elemento sa kosmos ang hydrogen, na bumubuo ng halos 75% ng mga atomo sa universo ayon sa bigat. Hindi ito ginagawa ng mga bituin, kundi ginagamit nila ito bilang pangunahing sangkap para lumiwanag sa simula ng kanilang pag-iral. Nakikita mo ang problema kung ang mga bituin ay gumagawa ng komplikadong atomikong elemento mula sa simpleng atomikong elemento na hindi nila kayang likhain. Sino o ano ang lumika ng mga iyon? At heto ang sagot ko sa inyo. Kung may universo na sandaling naranasan ang mga kondisyon tulad sa puso ng mga bituin bago biglang lumamig dahil sa mabilis na paglawak ng kalawakan, kaya kapag ang universo ay lumabas sa kalagayan ng milyon-milyon hanggang bilyon-bilyong antas ng init, magkakaroon ito ng natatanging komposisyon ng atomiko. Isang komposisyon na eksaktong tumutugma sa nakikita natin sa pinakaunang mga bituin ng universo.
Sa katunayan, kapag itinutok natin ang ating mga teleskopyo sa direksyon ng pinakamatatandang bituin sa kosmos, nalalaman natin ang kanilang komposisyon sa pamamagitan ng liwanag na dumarating sa atin mula sa kanila. Napapansin nating iba ito kumpara sa mas bagong bituin gaya ng araw. At dahil nabuo mula sa mga ulap ng materyang ibinuga ng mga naunang henerasyon ng mga bituin, ito ay napayaman ng mas komplikadong atomikong elemento. Paano kung sabihin kong ang prosesong ito ng mga bagong elemento na nangyari noong simula ng panahon ay may maibibigay sa atin? Sa isang lubang nakakagulat at walang kapantay na katumpakan, ang komposisyon ng universo noong nabuo ang unang mga bituin, pinipili ko ang aking mga salita. Husgahan ninyo kapag in-apply ang mga batas ng pisika ng partikulo sa isang universo na lumalawak at ilang minuto ring halos kapareho ng lagay sa puso ng mga bituin bago bumaba ang temperatura sa ibaba ng puntong kailangan para sa pagsasanib at pagbuo ng mga bagong elemento. Makikikita natin na ang cosmos ay binubuo ng 73.9% na hydrogen na eksaktong tumutugma sa proporsyon na nakikita natin para sa pinakamasaganang atomikong elemento sa universo. Makikita rin natin na may bahagyang mas mababa sa 24% helium na tumutugma sa proporsyon na nakikita natin sa mga unang bituin ng universo. Samantalang, ang helium ay isang elemento na hindi talaga kayang likhay ng mga bituin sa ganitong dami dahil napakatagal ng panahon ang kailangan nila bago nila ito masimulang buiin. Halimbawa, ang ating araw na halos 5 bilyong taon nang umiiral ay hindi pa rin sapat ang init sa gitna nito para masimulan nitong buuin ang helium. Marahil mas nakakagulat pa, ang teorya ng Big Bang ay nagsasabi na sa kasalukuyan, sa kalikasan, isa sa bawat 50,000 na atomo ng hydrogen ay uri ng deuterium. Ibig sabihin, ang nucleus nito ay bahagyang mas mabigat dahil may dagdag itong neutron na tumutugma sa mga proporsyon na ating nakikita. Isa sa bawat 50,000, maaring mukhang maliit ito sa inyo. Pero ginagawa nitong deuterium ang ikapitong pinakamaraming elemento sa universo. Ang mga atomo ng deuterium ay marupok at hindi tumatagal sa loob ng mga bituin dahil nasisira agad sila ng matitinding reaksyong nuklear kapag ang temperatura ay higit 1,000,000 degree. Para makapag-exist sila sa ganitong dami, kinakailangan na ang universo ay dumaan muna sa napakainit na temperatura bago biglang lumamig. At hindi doon nagtatapos yon. Sa katunayan, ang proporsyon ng lahat ng atomikong elemento sa mga unang bituin ng universo gaya ng lithium, beryllium at boron. Ngayon, nasusukat na natin gamit ang pag-aaral ng liwanag na dumarating na halos tugma sa mga halagang hinulaan ng Big Bang Theory. Hindi ko alam kung napapansin ninyo, pero para malaman ninyo kung gaano kahusay ang nagawa, parang ganito yon. Habang pinagmamasdan mo ang isang putahe mula sa ilang metro ang layo at hindi mo pa ito natitikman o naamoy, kaya mong tukuyin ng eksakto ang mga sangkap, oras ng pagluluto, uri at lakas ng oven na ginamit. Matapos ang 13 tuldok, 8 bilyong taon mula nang mailabas ang putahe na ito. Sa madaling salita, dahil sa kakayahan nitong ipaliwanag at hulaan ng may ganda at bisa ang komposisyon ng sinaunang sansinukob. Ang primordial na nucleosynthesis ay tumutukoy sa paglika ng mga bagong elemento noong unang sandali ng universo. Ito ang ikatlong malaking ebidensya na sumusuporta sa teoryang Big Bang. At nakakatuwang isipin na lahat ng mga atom ng hydrogen na bumubuo sa inyo na halos 63% ng lahat ng atom na matatagpuan sa inyong katawan ay nabuo malapit sa simula ng panahon. Sa ibang salita, malaking bahagi ng materya na nasa inyo ngayon ay halos kasing tanda na ng sansinukob dahil nabuo ito noong ang universo ay ilang minuto pa lamang ang tanda. Sinabi ko na sulit ang tanawin at ngayong nasa tuktok na tayo, pwede na tayong bumaba. Sa kakaibang paraan, pwede pa rin nating iyurong pa ang takbo ng universo. Dahil ang temperatura na umabot ng ilang bilyong degree noong panahon ng primordial na nucleosynthesis ay nananatiling napakababa pa rin. Kung ikukumpara sa enerhiyang naabot ng ating particle accelerator sa pagpapabilis at pagbangga ng atomikong nukleo sa halos bilis ng liwanag. Ang mga eksperimento sa LHC ay nagpapahintulot sa ating pag-aralan ang asal ng materya kapag pinainit ito hanggang 5,500 bilyong degree. Sa ganitong paraan, nililikha natin sa maliit na sukat ang mga kondisyong tulad ng unang milyong bahagi ng segundo matapos ang Big Bang. At maglakas loob lampasan ang hangganan ng kaya ng ating mga eksperimento sa pisika para balikan ang mas malayong nakaraan. Mayroon tayong mga utak ng tao at mga teoryang kanilang nabuo na hanggang ngayon ay gumagabay sa atin at ngayon ay sila na lamang ang ating sandigan.
Sa pag-analisa ng mga equation sa theoretical na pisika, kaya nating balikan ang mga kondisyon noong ang universo ay 10 sa kapangyarihang -30 ng isang segundo pa lang, kung saan ang nakikita nating bahagi ay kasing laki lang ng butil ng buhangin. Higit pa ron, humihina na ang ating pag-unawa sa mga pangunahing batas ng kalikasan at unti-unting nawawala ang kakayahan ng mga ito na ipaliwanag ang mga nangyayari hanggang marating ang pader ng Planck. Dahil sa patuloy na pagtulak sa universo hanggang sa pinakamatinding hangganan at pagbalik ng mas malayo pa sa nakaraan, umabot tayo sa puntong wala pang tunay na matibay o solidong bagay na umiiral. Ayon sa teorya, halos lahat ng masa ng universo noon ay puro napakalaking enerhiya. At kapag ang temperatura ay umaabot ng mga 100,000 bilyong degree, ang buong nakikitang universo ay kasya sa volume na milyon-bilyong beses mas maliit kaysa isang atomo. Nahaharap tayo sa nakakahilong pader ng Planck na matatagpuan mismo sa 10 sa lakas na -43 segundo eksakto. At iniisip ko na, sabik kayong malaman kung ano ang nasa kabilang panig ng pader. Ganoon din ako, pati ang 10,000 siyentipiko sa mundo. Pero walang nakakaalam dahil ang pader ng Planck ay ang mismong sandaling bumibigay ang ating mga ekwasyon. Kaya ang pader na ito ay hangganan, hindi simula. At kung meron man, hindi pa rin natin naaabot hanggang ngayon. Kaya ng theoretical na pisika, ilarawan ang nangyayari malapit dito, pero hindi mismo sa mismong antas at hindi rin lampas sa hangganang hindi matatawid. Sa totoo lang, kapag pinag-uusapan ng Big Bang, hindi natin talaga tinutukoy ang pinakaunang sandali ng universo dahil hindi natin alam ang pagitan ng oras 0 at nang umabot ito sa 10 sa lakas na -43 na segundo. Kapag binabalikan natin ang kasaysayan ng universo, hanggat kaya nating balikan, palaging humihinto ang tape, hindi maiiwasan, kahit nagsimula na ang pelikula. Ang Big Bang Theory ay hindi talaga nagpapaliwanag ng simula ng universo dahil wala tayong batayan para sabihing nasa likod ng pader ang simula nito. Para malaman ang itsura ng nasa likod ng kurtinang ito, kailangan pa natin ng mga bagong teoryang pisikal. Kapag naipit tayo sa pader, ayon sa ating mga batas ng kalikasan at ekwasyon, hindi pa tiyak ang oras at espasyo doon at ang densidad at temperatura ay halos walang hanggan, na nagbubunga ng tinatawag ng mga pisiko na singularidad, isang nakalilitong palaisipan. Sa antas na yon, kung saan ang distansya ay theoretical na 0, maaari kang yumuko sa tabi ng higaan ng general relativity. Parang napaso ang mga pakpak niya nang salungatin ang mekanikang quantum. Itapon sa basurahan lahat ng akala mong alam mo. Sa realidad, sentido komun, utak, simula at wakas, pati na rin ang basurahan. Sa pagitan ng bawat salita ng mga naunang pangungusap, binabangga mo ang ulo mo sa pader ni Planck habang nakikiramay sa mga nagtatrabaho sa paksang ito. At kung nakakainis para sa'yo na hindi mo alam kung ano ang meron sa pinakasimula ng kwento, pwede mong aliwin ang sarili mo sa pamamagitan ng pagkamangha. Na ang isang bagay na kasing liit ng otak ng tao ay gawa sa mga pangunahing partikula na nandoon na noong panahon ng Big Bang. Nagawa niyang makabalik ng malayo gamit lang ang lakas ng pag-iisip. Sa kabila ng pader na ito na sa totoo lang ay hangganan lang ng ating kaalaman. Kahit nakakagulat at taliwas sa inaasahan ng Big Bang, suportado ito ng lahat ng obserbasyon hanggang ngayon. Patunay ito na dumaan ang universo sa napakainit at siksik na estado. At kailangan kong aminin na gusto ko talaga ang ideya na matapos ang mga dekada ng pag-iipon ng ebidensya, ang Big Bang ay tinatanggap na ngayon ng lahat ng siyentipiko kahit na ang pagiging hindi kapani-paniwala ng tsoryang ito ay naging mahirap tanggapin noon. Ang aral ng kwentong ito ay na ang kalikasan na may malaking K kung gusto mo ay walang pakialam sa kung ano ang iniisip nating totoo. Minsan, ang pinakamahirap lunukin na ideya ay siyang pinakamasarap. Dito, pahintulutan ninyong magbukas ako ng panaklong. Alam ko nang marami agad ang magkokomento sa video na ito, kadalasan bago pa mapanood, na tipong, oo, teorya lang naman yan. Maliban na lang nga sa agham, ang salitang teora ay hindi talaga ang kahulugang madalas nating ibigay rito sa araw-araw. Isa itong sistema ng mga hypothesis na magkakaugnay at magkakatugma. Isang hanay na nga patunay ang kaalaman at lohikal na alituntunin na magkakaugnay para ipaliwanag ang obserbasyon. Kaya naman, ang teorya ng pangkalahatang relatibidad ng ebolusyon o ng Big Bang ay kabilang sa mga pinakamatatag na sistema ng pag-iisip na nalika ng isipan ng tao hanggang ngayon.
Nasubok na sila ng dekada ng eksperimento at obserbasyon at kayang ipaliwanag halos lahat ng ating nakikita sa kanilang larangan. At kung gusto mong pabagsakin ang mga ito, kailangan mong gumawa ng higit pa kaysa sa mag-iwan lang ng komento sa ilalim ng isang video sa YouTube. Sa totoo lang, marami pang ibang tradisyonal na ebidensya bukod sa mga nabanggit ko na may kinalaman sa laki at hugis ng mga estruktura ng kosmos sa malalaking sukat o sa pisika ng mga partikulo. At kung interesado ka sa paksa, huwag kang mag-atubiling basahin ang mga aklat ni Jean-Pierre Lumines. Isang huling bagay, sa episode na ito, gumamit ako ng shortcut at poetic license. Ganyan talaga ako. Bilang pag-asa na mapatawad ninyo ako, sa susunod na video, tatalakayin natin ang mga maling akala tungkol sa simula ng panahon at ipapakita ko na lampas pa ito sa mga ebidensya. Ang kwento na ikinukwento sa atin ng Big Bang ay siguradong mas nakakalito pa kaysa sa iniisip ninyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat ang universo sa inyo dahil naglaan kayo ng mahigit kalahating oras ng inyong buhay para sa mga unang sandali ng kanyang mahabang pag-iral. Pwede mo nang isarang internet at tumalon sa bintana maliban kung baliktad pala. Bago ka bumagsak sa lupa, mag-subscribe ka kung hindi ka pa nakasubscribe. I-activate ang kampanilya at suportahan ang channel sa TP kung gusto mo.